Sa mga kaanak po nung nadisgrasya ko, nung pinapatay ko, pasensya na po talaga kayo pero hindi na natin may balik yun. Inaharap ko na po yung kung ano yung kasalanan ko. Sana po patawad niyo ako. Pati na rin sa mga galit sa akin, yung mga tao. Sana po bago kayo magalit, intindihin niyo muna yung nangyari. Pinasok na yung kami niya doon habang umiiyak yung anak ko. Sabi ko, hindi, okay na yun kasi naglabasan na tayo ng sama ng loob. Pero tumutulo pa rin yung dugo rito. Okay. Sabi ko, tanggalin mo na lang yung bisikleta mo dyan, ginasgas na yung kotse ko, hindi mo pa pinasandal sa kanya. Sabi niya, ang yabang mo, sabi niya, gusto mo, basagin ko pa yung salamin mo. So, doon na po nanilim yung paningin ko, sir. Lumabas ako, kinuha ko yung baril ko dito sa ano. Kinuha niyo yung baril niya, ano pong sumunod na nangyari? Yun na sir, naputukan ko na. Pero hindi ko talaga sinasadya yun, sir. Hindi ko rin gusto yung nangyari ng ganun. Sinubukan niyo po bang tumakas? Hindi po, sir. Ang inaalala ko, sir, yung pamilya ko. Oh. Tsaka pag nakuha agad ako ng ano, sir, baka patayin ako. Yun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, isip ko muna yung pamilya ko kasi may mga umaligid na rin doon ng mga tao doon. Kaya kinuha ko muna sila, sir. Pero ba't po kayo napunta sa Masbate? Kinatid ko po sila, sir. Para kung may mangyari man sa akin, sir, nandun siya sa pamilya niya. Anong mensahe mo sa pamilya nang napatay niyo po? Pasensya na po kayo. Alam kong hindi na po may balik yung buhay ng pamilya niyo. Pero hindi ko talaga sinasadya yun. Sorry po talaga. Nanilim lang po yung paningin ko. Hindi ko po gusto yung nangyari. Aksidente lang po yun. Kung may babalik man yun, sir, siguro kahit masaktan ako, hindi ko gagawin yun, sir. Pero talagang nanilim lang po yung paningin ko. Sa mga Pilipino na nahuhusga sa'yo, ano gusto mo sabihin? Yung sa mga humuhusga naman sa akin, sana maintindihan nyo rin ang kalagayan ko. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Handa ka harapin yung kaso to, ha? Handa ka harapin? Opo. Okay. Yung baril mo, ilan ang baril niyo po? Bali, isa lang po kasi yung dalawa, sir, nung nanganak yung asawa ko na si S po, nabenta ko lang po yun. Hindi sinasado ba yung baril mo? Opo. Okay. Pero hindi ka na reservist ngayon? Reservist pa rin po, sir. Active pa rin po. Talaga? Sabi po ng Army, hindi na? Pero active pa rin po kayo? Hindi kasi ako nagre-regular mag-report, sir. Pero active pa rin, sir. Okay, salamat po. Thank you. Bumusi na ako. Parang yung password na parang okay na, ganun. Ngayon, kinabit kong ganun. Pagkabit kong ganun, yung bisikleta pala, nandito na, parang hinahabol niya ako. Okay. Yun. Nung binaba ko yung window, sabi ko, kuya, pasensya ka na. Sabi ko sa kanya, ganun. Wala namang nasaktan, hindi natin sinasadya pareho, wala namang ano. Okay. Sabi niya, ang yabang kong patakbo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman. Ang sabi ko sa kanya, sir, dapat kasi mga bisikleta dito kasi gilid. Sabi niya, gago ka pala eh. Doon na nag-umpisa yung ano, nagmurahan kami. Doon sa bago ko lumabas. So sabi niya, kung matapang ka, lumabas ka. Yun na sir, lumabas na kami. Okay, then nung lumabas na kayo, ano pong nangyari? Yun na sir, hindi na namin napigilan ng isa't isa nang kapag nagpang-abot na kami sir. Okay. Eh, malaki sir, kaya ito hindi po. Pero ako sir, napuruan. opo, sir. Hanggang sa nilak niya ako sir. Nung nilak niya akong ganon, kasi matangkad siya, nangina na po ako. Sa kanya ako binitawan. Okay. Nung pagbitaw na sa akin sir, hinanap ko yung tsinelas ko. Opo. Nung makuha ko, bumalik na ako doon sa ano, sa sasakyan ko. Tapos yun, siguro nakita niyo yung sticker ng Philippine Army sa likod ng kotse ko. Ang akala niya siguro na hindi ako reservist, regular na sundalo. Kaya siguro humingi ng pasensya. Sabi niya, sir, pasensya ka na, sabi niya sa akin. Pinasok na yung kami niya doon habang umiiyak yung anak ko. Sabi ko, hindi, okay na yun kasi naglabasan na tayo ng sama ng loob. Pero tumutulo pa rin yung dugo rito. Okay. Sabi ko, tanggalin mo na lang yung bisikleta mo dyan, ginasgas na yung kotse ko, hindi mo pa pinasandal sa kanya. Sabi niya, ang yabang mo, sabi niya, gusto mo, basagin ko pa yung salamin mo. So, doon na po nanilim yung paningin ko, sir. Lumabas ako, kinuha ko yung baril ko dito sa ano. Kinuha niyo yung baril niya, ano pong sumunod na nangyari? Yun na sir, naputukan ko na. Pero hindi ko talaga sinasadya yun, sir. Hindi ko rin gusto yung nangyari ng ganun. Sinubukan niyo po bang tumakas? Hindi po, sir. Ang inaalala ko, sir, yung pamilya ko. Tsaka pag nakuha agad ako ng ano, sir, baka patayin ako. Yun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, isip ko muna yung pamilya ko kasi may mga umaligid na rin doon ng mga tao doon. Kaya kinuha ko muna sila, sir.
Pero ba't po kayo napunta sa Masbate? Tinatid ko po sila, sir. Para kung may mangyari man sa akin, sir. Other questions? Other matters? Si Tanto, tuturuan ko yun ng boxing. Dahil mahina siya sa suntukan, kaya bumunot siya ng baril dahil napahiya siya nabugbog siya Pasiga-siga, tapos mahina pala suntukan. Turuan ko yun bukas ng tamang suntok, paano mag-boxing. Asa si CBS? Natagpuan na ang sasakyan ng road rage suspect na si Army Reservist Private Von Tanto sa Nueva Vizcaya. Natuntun ang Highway Patrol Group Task Force Limbas ang pulang Hyundai Ion na may conduction sticker na MO3745 sa bahay ng bayaw nito na si ex-Marine Jonathan Liano sa Purok 3, Kirang Aritaw, Nueva Vizcaya. Sige po, sige po. Ay! Naman nanulak Hindi mo ko nakita. Easy lang, easy lang. Victims in Mark Vincent Jaral. Almost close na tayo dun sa Assad. Kumbaga, there's no doubt to the identity of the suspect anymore. The vehicle is here, as shown in the viral video, and also the owner or the driver using it was identified. So yun ang significance. Evidentiary in nature. Para to strengthen the case against him. Sir, di ba lawyer ka? Yung pag-declare ng hindi naman violation. Ay, sorry po ma'am, sorry po. Ay, ma'am. Napalay. Thank you. Si Bon. Bon Tanto's car recovered in Nueva Vizcaya. And now, sa headquarters na ng HPG Police Line. Yung kanilang mga gamit para iproseso itong sasakyan. Ibig sabihin, kumuha sila Parang may dent. Baka yun yung nasagi nung victim. Hindi masyadong malaya. Mababa? Bike yung ano. NCRPO Chief Albayalde is here. MPD Chief is here as well. And Garjola HPG Chief is also there. Soccer Crime Laboratory is here in the area. There is a small dent on the lower right. Okay, so sa kanilang karinya, sinisilip-silip kami dito. Nagmamarka sila sa bond paper. Siguro ito yung pagkaraniwang ginagawa na ilalagyan ng markings. Yung mga HPG Chief Garjola inspecting the car. posibleng ebidensya o magamit bilang ebidensya para dito sa Malay gagawin. lang. Ay, sorry. Sa mga sensor ito, nag-uusap-usap sa mga katuhan ng SOCO, Crime Lab. Ano lang?
Sir, after the initial, after ng SOCO maayos to, ma-check lahat, sir, what will happen? Saan dadalhin? Anong mangyayari na after this, sir? I-impound muna after nung masoko yan, no? Impound yan after ng masoko. Sir, again, sorry. Doon sa impounding area ng Highway Patrol. Sir, again, sorry. Ano pong Entity. gagawin? Mike, Kuya Vic. Yes. Ano pong gagawin, sir? I-impound yan. Syempre. It will be and it will be presented as an evidence. Sir, do we have some leads now? Jeff, Kuya Vic, Mike. Si Tanto. Yes, continuous ang manhunt operations yan. Continuous ang manhunt operations yan ng joint operations yan ng Highway Patrol, ng CIDG, ng Manila Police District, tsaka ng NBI. Sir, paulit po ulit for soundbite. After po nito, Well, after this, it will be presented as part ng evidence yan, ng ipapile na kaso ng Manila Police District natin. Sir, we understand na in-extend niyo pa yung deadline for Private Tanto na mag-appeal alang-alang sa mga anak niya. No, the deadline has lapsed yesterday at 5 p.m. So manhunt operations are now undergoing. Okay. But we give him the chance to present himself and surrender. And I guarantee his safety that nothing will happen to him if he presents himself. Otherwise, we'll have to find where he is and then use whatever necessary, even deadly force to bring him to justice. And so far, wala pa tayong idea. We have several leads, but of course I cannot disclose this right at this moment. But we have good developments like the recovery of the vehicle by our Highway Patrol group. This establishes the allegation or the position that the suspect was the one shown in the viral video shooting the unarmed and helpless victim. So, na-establish natin ang identity niya. The vehicle is here. So we have ascertained the vehicle, the identity of the shooter, and we can strengthen the case against him. Sir, do we have a deadline para lang doon? I mean, did we give a deadline sa mga police natin? No, Wala. we don't set any deadline. So Okay. manhunt operations are being undertaken by not only by the Manila Police District, the National Capital Region Police Office, but also now the Highway Patrol Group is joining us, the Criminal Investigation Detection Group, and even the National Bureau of Investigation is also helping. Sir, nagkaka-shoot to kill order ba? Sorry, girls. Well, there is no shoot to kill order. I would like to clarify that point. What we said is that the policemen are advised to exercise extreme caution in apprehending the suspect because we all know that he is armed and dangerous. Okay. And if there is threat to the person of the policeman, then use of deadly force is authorized. Sir, the family is concerned sa security nila after The family of? yung biktima, sir, Yes. kasi connected or service, yung ganun, sir, they're are we going to give them security in any Yes, in fact, a detail of policemen from Manila MPD, Manila Police District, are coordinating with them and securing them at this moment. Hopefully, we can resolve this as soon as possible. Time po. Thank you. Pwede na kayo. Dito na pinapapasok kami dito sa loob. Ate, ito, papasok na kami sa ano. Alam mo, natakontain sa dito sa pero yung asawa ay talagang nagmamatigas. Hindi rin